nagtawag sa akin yung mga tao na dati na lumapit sa akin, nagpatulong dahil na biktima rin sila ng ilang milyong pesos no, nitong Miriam Maslog noon pa. Lumapit sa akin pero hindi na nila malukit-lukit. Yun nga, nawala na nga, pumuntang Amerika. Ngayon, tumawag sa akin na, sir, yan yung kinumplin ko sa iyo noon na nagpapatulong ako. Ilang milyon yung nakuha sa akin, sir. Tapos marami pang nagkuha din sa akin, nagtitipik sa akin mga taga Bukidnon, taga Cagayan, na nagsabi na talagang ang dami ang nabiktima yung babae na yan. Con artist talaga, super con artist. Senador, sir, nung nakarang araw, viral na viral po yung inyong video sa Senado. Nagigil kayo doon sa kay Ginang Mary Ann Maslog. Ano bang kwento noon, Senador? At mukhang mainit ang ulo niyo sa kanya. Well, yun nga, sa sinabi ko, alam ko, meron akong A1 information. Meron siyang A1 information. Ay, nako. Meron si Senator Batong A1 information. Sir, you could have just spilled spilled the beans, ika nga. O kailangan sinabi mo na, nilabas mo na kung ano yung information na yun dyan sa Senado para at least yung mga gumagawa, masira yung kanilang script. Oo, kasi kung katulad niyan, 'di ba? Meron na akong alam tungkol sa kanya, may intel ako, may info ako, A1 information. Na meron sa Malacanang na gumagamit sa kanya. Sinabi niya na 'yun eh. Sabihin mo na kung sino sa Malacanang. Di ba? O sige diretso. Very highly reliable source of information confirmed by other source na si Maslog. Kaya yan, anong papel niya doon, di ba? Bakit siya nandun? Pumapapil sa kay Alice Go. Pumapasok pa doon sa kulungan ni Alice Go 2 beses para kumbinsihin si Alice Go na pumirma ng affidavit na mag-implicate kay Pangulong Duterte, ako, Senator Bongo, General Karamat, pati yung isang general may picture na kasama yung Chinese, si General Benji Acorda. Yun, gusto ipa-implicate para alam naman natin anong purpose nila. At ang nag-utos, isang taong taga Malacanang. Senador, yung pong tao na yon, kailan niyo po papangalanan? Pwede ba nating ibuko ngayon kung sino? Yung tinutukoy po ninyo? Oh, yan na. Sinabi mo na rin sir eh. Senator, sinabi mo na rin taga Malacanang eh. Puta kayo nang yan. Sabihin mo na lahat para mabarata na natin araw-araw yan. Alam mo naman kami, sa'yo kami. Naniniwala kami sa'yo. Alam naman namin na hindi ka gagawa ng mga kwentong istorya. Kwento na, istorya pa. Ng mga kwentong gawa-gawa. Si Rizal, sabi ko nga sa'yo, si Rizal Ontiveros ka eh. Lahat ng mga information niya kay Pastor Apollo Kibuloy, puro katarantaduan eh. Sinasabi pa rin niya eh. Diba? So dapat, Senator Bato, ganun ka rin para talagang yung laban natin, hindi puros suntok tayo sa buwan. Oo, putya yan eh. Yung mga vlogger na nga natin, nakakampi natin, puros na nga, puros na nga pabitin eh. Tapos, pabitin ka rin, para kang piyesta eh. Alam niyo yung piyesta, yung pabitin? Oh, wala nang kumbaga wala nang game 2. It's now or never. Do or die na to, sir. Ito yung sinasabi ko na sa next year, botohan na. O sa'yo kami, sir, ikakampanya ka namin, talagang maikipagpalitan kami ng buhok sa kilikili para sa'yo. O, pero kailangan, sir, tulungan mo kami na hindi mawala yung pagkagusto ng tao sa'yo. Kasi sa totoo lang, sir, nakikita ko, lalo na dito sa mga comment sections, nako po, Senator Bato, yung popularity ninyo, medyo talagang, sabi nga eh, dumudulas.
Unti-unti nang kumukupas. Kaya as early as now, sir, ano na tayo? Kailangan tayaan na natin. Itayaan nyo na lahat. Oo, itayaan nyo na lahat. Wala nang bukas. Kasi wala na. Pagka nagtuloy-tuloy yung momentum nila na banatan kayo, putang ina, mantakin mo. Lahat po, kayo na lang inaatupag ng gobyerno, hindi na yung Pilipino eh. Naubos na yung oras ng mga mambabatas natin, kakapolitika. Hindi na sila nakakapaggawa ng mga batas. Diyos ko po, kaya kailangan, Senator Bato, tayaan na natin. All in na tayo. Kilala niyo yan. Ay, Kilala niyo. O, ayaw niyo sabihin. Sinabi niya na, taga Malacanang, tapos di niya rin sinabi, we can assume that it's Bongbong Marcos. Pero alam mo, ang ganda niyan kung manggagaling sa bibig mo. Kung manggagaling sa bibig mo. Oo, ganun na yun. Pagka talagang kailangan ratratan. Kilala niyo yan. Maraming kilala si Partner Advance sa Malacanang eh. Sino kaya doon? Pero Kilala niyo yan. Lord na kanilang person. Opo. Sir, nabanggit po ninyo sa video na nagba-viral na ipipin down nyo po ninyo itong si Mary Ann Maslog. Maaari po ba ng maraming malaman, sir, kung kailan po ninyo ito balakawin? Excited po yung taong bayan sa inyo pong susunod na hakbang. Ay sabi ko, ibig sabihin doon na mapin down ko siya sa kanyang papel na ginagampanan bilang inuutusan ng taga Malacanang na para papirmahin ang affidavit si Alice Go. Yun, pin down siya doon dahil wala siyang kawala doon. Dahil very reliable yung aking informasyon. Sir, sa pagkakalam po ninyo, bilang dati rin pong hepe ng Philippine National Police, na-monitor naman ninyo itong si Mary Ann Maslog doon, sir, doon kayo pa Chief PNP. At may alam po ba kayo sa pagkatao ho nito? Marami po kasing reports na itong ginang na ito ay dineklara ang kanyang sarili na patay na, kaya hindi po siya mahabol-habol ng mga otoridad. Yun nga, ang lumalabas ngayon, di ba? Pero nahuli pa rin siya ng NBI dahil nga mayroon pa siyang mga ibang kaso dito na kinasangkutan. Tapos nung kinunan siya ng fingerprint, nagmatch sa fingerprint ni Mary Ann Maslog. At saka talagang konfirmado na siya si Mary Ann Maslog, hindi siya si Jessica, yung gawin niya bagong pangalan. May pangalan siya bago eh. Ginagamit niya doon sa Amerika, nagtago siya sa Amerika. Dahil she defrauded the Philippine government ng 24 million worth ng textbook scam ang tawag ng kaso niya. Ayan na. So nakikita ninyo na si Senator Bato until natapos yung ano na yon, natapos yung video na yon kanina nang hindi siya nagsalita. Hindi ba? Na hindi niya pa rin sinabi kung sino yung di umanong ang tawag diyan. O sino yung di umanong may pakana sa Malacanang. O ayan. O kaya sabi nga nila, total naman Senator Bato, hindi mo ko mapangalanan, i-deny ko na kagad. O ayan, ito may balita kay Presidente na hindi daw niya alam yung mga utos, putang ina, galing ha. Hindi daw niya alam yung utos ng Malacanang na idawit si FPRD at ilang kalyago sa Pogo Ops. Taga pakinggan ninyo ito. Walang ideya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa umano'y utos ng Malacanang na idawit si dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang mga kalyado nito sa isyu ng iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Sa panayam kay PBBM kahapon sa Lao People's Democratic Republic, natanong siya hinggil sa naging paratang. Tawa ng tawa, no? Natawa ka ng tawa. Gusto mo mag-asawa? Wala nang matinong interview rito, tawa ng tawa eh. Akala mo baliw eh. Ni Senator Ronald De La Rosa,
kay Jennifer Francisco o mas kilala bilang Mary Ann Maslog na mayroon umanong nag-utos dito mula sa Malacanang para idawit sila ni dating Pangulong Duterte at Senador Bongo kay Alice Guo at mga krimen na iniuugnay sa Pogo. Ayon kay PBBM, wala umano siyang anumang nalalaman ukol dito at hindi rin niya kilala. Wala naman alam talaga to. Ano ba alam nito? Lahat naman ng tanong mo dito, hindi alam eh. Pag tinanong mo dito, di alam. Pag tinanong mo doon, di alam. Pag tinanong mo kung nagda-drugs, tatawanan lang. Si Maslog. No, I don't know anything about that. I don't know who this person is. Sa nakaraang Senate hearing, iginiit ni Senator Bato na mayroon umano siyang impormasyon na mayroong tao mula sa Malacanang ang kumausap kay Maslog para kumbinsihin si Alice Guo na idawit si dating Pangulo. Again, ito. Nakita niyo yung mukha ni President Bongbong Marcos doon sa pag-deny niya. Nakita niyo? Oy, Banateros, Maria Cristina de Jesus, salamat kaayo. Mabuhay ka. Ayun, nakita niyo yung mukha ni PBBM nung sinabi niyang wala siyang alam. Gusto kong makita niyo. Gusto kong ninyo. Wait, ito na. Balik natin. Mula sa Malacanang ang kumausap kay Maslog para kumbinsihin si Alice Guo na idawit si dating Pangulong Duterte, siya at si Senator Bongo kaugnay sa... Hindi dyan. Dito. Mas maaga. Saan ba? Ito. Ayan. No, I don't know anything about. Ayan, napansin nyo? Napansin nyo yung mukha ni Bongbong Marcos dito? Ha? Napansin nyo? Alam mo, pag seryoso si Bongbong, ganito mukha niya. So, ako masasabi ko, ito si Sir, wala talagang alam tungkol dun sa sinasabi ni Bato. Wala talagang alam si Bongbong dun sa sinasabi ni Bato. Tingnan mo nyo yung mukha niya. Alam mo pagka yung mukha niya, ganyan, yung blanco, wala talaga siyang alam. Pero kapag tumatawa-tawa to, yung pag ganon-ganon, yung sarcastic yung sagot, kapag napansin niyo siya pag sumagot siya kay Pastor Apollo Kibuloy. Pag sumagot siya kay sa mga issue ni Pastor Apollo Kibuloy, makikita mo yung mukha niya nakakainis. Pag sumagot siya tungkol sa, Sir, sabi nila nagda-drugs ka daw. Totoo ba yun? Pag nakita mo yung mukha niya nun, yung pailing-iling, ayan, talagang may alam siya dyan. Oo, yung pag pinagbibintangan siya tungkol kay Pastor Apollo Kibuloy, yung mga kesyo, ganito, ganyan. Di ba, magsasalita yan ng, sumuko na lang kasi siya. Yung mga ganon, di ba? Oo. Marami na tong mga sinagutan na mga tanong na talagang pag nakita mo yung mukha niya, yung mga ngiwi niya, yung mga iling niya, yung patawa-tawa niya, tapos magsasarkasam siya, yun, sigurado ako, nagsisinungaling siya nun. Pero itong mukhang to, wala talaga siyang alam, mga boss. Yung ganyang mukha, yung blanco, yung parang natatay na hindi mo maintindihan. Ako naniniwala ako na walang direktang utos galing kay Bongbong Marcos dito. Alam ko na merong iba. Oo, maaaring yung utos galing sa bilog niya, galing doon sa mga nakadikit sa kanya na talagang sila yung konektado dito. Sila talaga yung konektado kay Alice Guo o sa Pogo. Pero sinisisi nila sa iba, kaya gumagawa sila ng ganitong mga istorya. Sisisi nila kay Bato, kay Bongo, kay Duterte. Doon nila isisisi para, alam nyo na, para hindi sila masili. Pero kung titingnan mo, sino ang DILG Secretary? Sino ang DOJ? Hindi ba magkapatid? But I don't know who this person is. Yan. Yung ganyan, I don't know who this person is. You can easily deny it if you don't know. Ganyan si Bongbong. He will deny it kung
talagang hindi niya alam. Kaya pag tinanong mo to at he didn't even deny, alam mong kupal. Gets nyo? Tingnan nyo. Tinanong siya tungkol kay Inday Sara. Tinanong siya tungkol kay Inday Sara. Anong sagot niya? All the while I thought she was my friend. Maybe I was deceived. Yung mga ganong sagot, alam mo na putain na kasama talaga siya sa tumatrabaho kay Inday Sara. Pero yung dito, itong particular na to, ang putang inang babae na yan, dyan sa Pogo na yan, walang alam talaga to si Sir. Makikita mo yung honesty sa mukha niya, minsan lang maging honest to. Minsan lang maging honest tong tao na to. Yang mukha na yan yung honest face niya. So ako, ang pagkakaintindi ko dito, yung mga nasa paligid niya na konektado talaga dyan sa Pogo, ayan, yung mga konektado sa Pogo, sila yung gumagawa nitong mga galawan na ito para hindi sila ma-pinpoint sa Pogo. Kailangan mailipat ang sisi nito sa mga Duterte. Sa nakaraang Senate hearing, iginiit ni... Kaya hindi rin mapangalanan nito ni Bato. Kasi nga, palagay ko, hindi si Bongbong Marcos yung tinutukoy niya dito. Palagay ko, maaring katabi sa pagtulog, ganyan. Kung hindi katabi sa pagtulog, baka kasama sa almusal, ganyan. Kasi sa totoo lang ang merong connect, merong talagang malalaman na, meron talagang masasabi natin na connect sa illegal na aktibidad. Putangin na yung asawa eh. Yung asawa talaga yung nakikita natin na may connect. Kita mo yung kapatid, may kaibigan na smuggler daw. Hindi ko sinasabi smuggler. Smuggler daw yung kaibigan. Kita mo hanggang ngayon, hindi pa lumalabas yung tao na yun. So kung makikita mo dito, yung, kumbaga, eto si Sir, kawawa to eh. Kawawa ito si Sir. Sa totoo lang, kasi pucha yan, siya yung presidenteng, siya nakapirma sa lahat, pero hindi na siya yung nagdidesisyon para sa Pilipinas. Yun ang nakakalungkot. Senator Bato na mayroon umano siyang impormasyon na mayroong tao mula sa Malacanang ang kumausap kay Maslog para kumbinsihin si Alice Guo na idawit si dating Pangulong Duterte, siya at si Senator Bongo kaugnay sa issue ng Pogo. Kasi ang gagawa lang yan, mga boss, kriminal. Ang gagawa lang ng mga ganitong galawan, yung mga galawan na kakaiba. Nako po, maniwala kayo. Yung mga galawan na ganyan, yung isisi mo sa iba para hindi tayo masisi. Sigurado ako mga sindikato yan. May sindikato talaga dyan. Ako naniniwala ako dyan sa Malacanang, may sindikato dyan. Hindi ko lang talaga alam kung sino-sino yung mga miyembro at saka sino yung pinuno. Alam ko yung mga miyembro, pero yung mga pinuno, hindi ko alam. Kung sino talaga pinuno ng sindikato na dyan. So ito, makikita mo ito si Sir, wala talaga siyang alam. Talagang alam to. Mas madalas pa itong tulog eh. Kesa sa inaalam yung problema ng taong bayan. Sabi ko nga sa iyo eh. Yung nang binitay nung nakaraan, pinsinermonan niya pa eh. Guilty siya doon eh. Guilty siya doon sa binitay nung nakaraan kasi masyado silang focused kay Inday. Masyado silang focus sa maraming bagay. Putya, nakalimutan nila yung petsa nung isang bibitayin. Hindi na nila nahabol, nabitay na. Ano pang sabi? Ang sabi, wala na tayo magagawa doon eh. Mahigpit yung batas nila doon. Alam nyo naman na mahigpit doon, tas gumawa pa rin kayo ng gulo, talagang mabibitay kayo. Parang putangin na, naging presidente ka pa.